scouting board kami dito. Going to Luzon, Visayas, and Mindanao. Ako mismo nag-aalaga sa lulo ko, tapos ako nag-aaral. Yung mama ko nasa Maynila pa. Kahit sino lang yung pinupuntahan ko para makahiram kami ng bigas. 2006, tinawagan siya ng lolo ko. Kasi di ako makakagraduate kapag di sila umuwi. Kasi walang bantay na talaga sa lolo ko. Malala na yung sakit niya. Yung sinasakahan ng lolo ko, bali siyang nagbabantay. Mula pagkabata niya hanggang nagmatanda na lang siya at saka namatay, doon na rin siya naan. Tapos ako na lang yung nag-asikaso sa mga tinatanim niya na palay para meron din kami mapagkitaan na pera. Una kong pangarap, gusto ko sanang makatapos muna sa pag-aaral para makatulong ako sa mga magulang ko, yung kapatid ko na naghihirap. Tumawag siya, tapos akong nakasagot. Sabi ko, sino to? Sabi niya, ito yung magdadala ng mga babae papunta sa Manila. Kasi gusto ko talaga nung magkaroon ng trabaho para sa lolo ko lang. Sinabi niya na masads lang yung trabaho niya, walang iba. Ganito na libre kayo ng pagkain, tirahan, buwanan yung sweldo, 5,000. Hindi pa kasali daw yung tip ng mga customer. Pero hindi niya sinabi sa akin sa amin na yung papasukan namin na bahay, parang kukulungin ka doon. Yung parang ikaw dadaling ka lang sa isang hotel, kasi iwan ka lang doon sa isang kwarto, kasama yung customer, kayo lang dalawa doon. Sabi niya, hindi naman daw sa akin halata yung 16, kasi malaki naman ako. Gawa lang tayo ng kasulatan na 18 na siya. Kung tatanungin siya doon, 18 lang sasabihin ko, hindi na, walang iba. Gusto si mama papirmahin, pero si mama hindi pumirma. Sinabi ko sa kay mama na, ma, gusto ko magtrabaho. Parang si mama, parang hindi siya komportable, hindi siya sangayon sa ng matanda. Tapos nang kinabukasan na, pero si mama, hindi ko alam na pumunta muna siya kina Pastor Ondo, na Lula Maring. Sinabi niya lahat, at gumento niya lahat kung saan ako pupunta. Ang dumating kami sa Lunoy, may mga pulis na umarang sa sinakyan namin. Bago kami na-raid, may ina-raid na naman bago na sa amin na umalis, mga bata din. Si Pastor June ay nagpunta sa amin at tinulungan ko siya. Nagpunta kami sa WISADEF at dinala kami sa social worker sa police immediately. Nag-sit up sila para mahuli yung recruiter. Sa WISADEF, yung social worker din, may kasama siyang babae, bali na biktima na rin ba siya doon sa Maynila. Nagkaroon siya ng anak dahil doon. Tinuro niya yung matanda na iyan ang nagdadala ng mga babae na minor de edad. Tumakas lang siya doon. Hindi lang massage daw yung ang trabaho mo. Hindi, parang palipasan din ng oras. Yung na kami kaso-kaso, nagsiatrasan sila. Bali ako na lang ang nagpatuloy. Pupunta ako sa justice, andun sila para suportahan nila ako kasi natatakot na rin ako noon dahil minsan nga kasi pag pumupunta ako sa school, hindi ko alam na may sumusunod sa akin. Akong sumalo sa lahat ng nagiging problema sa pag-aaral, sa pagmarito sa spiritual, sino ang mga pastor na mag-follow-up sa kanya. Aftercare ng PCNM, sila nagbabudget for educational ng bata. Bali sila, nagkakaisa na sila sa pag-aaral ko. Ang PCM lang nagpaparal sa akin. Yung WISADEF naman, yung yung pansamantalang tirahan ko. There are about 50 to 60,000 children who are brought into prostitution, and most of them are victims of trafficking. Ang RA 9208 ay pinagbabawal niya yung pag-recruit, pag-transport, pag-provide, pagtanggap, pag-receive, or pag-harbor, pag-kupkop ng persons for the purpose of exploitation. Pag ang isang biktima ay bata, below 18 sa ating batas, basta lang siya ay recruit at kinuha or provide at hinire para siya ay mapasamantalahan, life imprisonment ang parusa sa kanya. Minsan napipilitan din sila na papuntahin sa Maynila ang kanilang mga anak para makatrabaho. Kasi isang ugali yun ng tao, lalo na dito sa Samar, na
pag mayroon, habang mayroon pa, hindi na gaano ka sipag magtatrabaho. Kung wala na, saka na naman magsusumikap na maghanap ng pera. Ang layunin namin ay mag-disseminate ng information regarding Republic Act 9208 para yung malaman nila, tapos yung strategy, yung mga ginagawa ng mga traffickers. Nakikipag-coordinate kami sa mga school principals, head teachers, sa high school and elementary. And then, kahit na po mga college level, ay nape-penetrate din po namin. Mayroon silang pinaka-orientation at saka may inano sila ng mga activities. If there is a coordination, unity with the different groups, magandang magiging resulta. Kaya nga, sabi ko maganda rin at may follow-up. Gusto ko nga kahit isang business lang, isang buwan. Sa whole Northern Samar, nagkaroon na po kami, naka-record na kami ng around 15,000 names o signatories na talagang na-inform sila about anti-child trafficking. Nagpapasalamat kami na nandito yung PCMN na tumutulong sa amin. Kasi noon, may trafficking na. So, hindi lang nabibigyan ng pansin kasi wala pang law. So, ngayon na may batas na tayo, doon na yung trafficking cases. Pero maraming na-protectionan. Maswerte kayo kay mga anak kayo. Love your children, take care of them, at saka bigyan ninyo sila ng magandang halimbawa. So I think that is what is wrong with our world now. Why we have so many problems with our youth because of irresponsible parents. So siguro ang dapat turuan ang mga parents. Holistic ministry ang approach namin sa kanila para totally na yung bata spiritually ma-nurture siya at saka yung parents para malalaman niya kung anong kahalagahan ng isang tao, social life niya, sa moral life. Ang ministry namin sa kanila is holistic. Ang ating Panginoong Jesus is first and foremost a defender of those who are being abused and exploited. He's also a protector, and He's our God who upholds justice. Ang PCMN ay isa sa mga aming strongest allies and partners. Natutuwa kami every time we have a collaboration. Naging malawak yung isip namin na kailangan pala lumabas tayo sa church natin, tumulong tayo sa community, lalo na sa mga bata na at risk. Natutuwa sila dahil may kasama sila mga kagaya namin, mga tao ng simbahan. Maging pastor po ay isa rin po siyang community service. Tao rin po ang pinaglilingkuran. Alam namin itong problema ng trafficking ay napakalaki at napakaraming taong involved dyan. Kung kaya para ito ay malabanan, kailangan din tulong-tulong rin. Hindi ito kaya ng isang organisasyon lamang or isang grupo or church lamang. Ang mga pastor at saka yung mga church workers, they link up sa mga social workers, even with the police and the barangay officials, kasi it has to be a coordinated effort. With the help, support of my constituents, naging child-friendly ang Allen. I want that all families have their respective homes. Tapos all people will be able to eat 3 square meals a day, kung pwede may merienda pa, at saka may hanap buhay sila. Kahit mahirap tayo, kasi ang kahirapan should not be an excuse for us not to do anything that would improve our life situation. And it would even be more powerful kung yung values na yon ay rooted sa salita ng Diyos. Change and transform lives. Sabi ko kay mama, punta tayo ng justice, tuloy natin kaso, sabi ko sa kanya. Tinuloy namin.